Okay. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kaibigan na mga miyembro ng Katolikolorum na nabiktima ng maling pangangaral at bitag ng dyablo. Kasi naiintindihan namin kayo, mga kaibigan, na kayo ay biktima lang. Biktima ng maling pangangaral. Biktima ng aral ng demonyo. Okay? Kasi sinasabing malimit nitong ating mga kaibigan na mga pari at mga depensor Katolikolorum na ang Katoliko daw ang tunay na iglesia ni Kristo. Kaya ang tanong kung kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, bakit Katoliko ang pangalan ninyo? Bakit hindi iglesia ni Kristo? Pakisagot. Kasi mga kaibigan, ang totoo niyan, ang unang iglesia ni Kristo ay pinagpapatay ng simbahang Katoliko. Hindi ito pamamaratang. Nasa kasaysayan po yan. Kaya hindi pwedeng ilihim ng Katoliko ang karumihan na kanilang pinaggagawa noon. Hindi ito may tatago ng Katoliko na ang unang iglesia na pinamahalaan o tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol ay pinuksa ng simbahang Katoliko. Nako, kung makikinig lang ho kayo sa aral ng iglesia ni Kristo, mapapag-aralan po ninyo ito kung papaano natalikod ang unang iglesia. Ngayon, nung natalikod ang unang iglesia, siyempre, hindi na natin kinagisnan, no? Ang ginawa ng mga Katoliko ay pinagpupulot yung mga bangkay, yung mga relika, para sabihin ngayon na Katoliko ang totoo kasi nasa kanila ang mga kagamitan ng mga apostol. Yan ang panlilinlang nila. Kaya kumakapit sila sa tradisyon Kapag walang mabasa na aral nila sa Biblia, kukunin nila sa tradisyon. Ang sabi sa Biblia mag-ingat kayo sa mga tradisyon Di ba? Kaya kung susuriin po ninyo kung papaano nagsimula ang Iglesia Katolika, karimari-marim. Dito nga lang sa Pilipinas Di ba? Pagdating nila dito sa Pilipinas, kapag hindi ka susunod sa pananampalatayang Katoliko, pinapatay. Anong nangyari kay Dr. Rosersal? Di ba pinatay? Anong dahilan? Kinokontra niya ang aral sa Katoliko. Ano pa? Yung 3 pare na pinatay dahil kumukwestiyon na sila sa aral ng Katoliko na baluktot. Ganun po yun. Wala pong kinalaman ng Iglesia ni Kristo dito sa aking ginagawang mga pagbubulgar. Maraming salamat po. Ako si RMG Kaagila. At your service. Hello mga kapanalig, no? At napanood ko yung video ni RMG Aguila sa pamamaratang niya si Catholic Church. Ang sabi niya, ang mga kaanib daw ng simbahang Katoliko ay biktima ng mga bulaang mangangaral. Unang-una, hindi po pwedeng maging biktima ang mga kaanib ng Catholic Church sa maling katuruan. Bakit? Katoliko po unang nangaral, hindi po protestante. Kahit kailan, pagdating sa usapin ng Kristyanismo, hindi po protestant ang nangaral. Catholic Church. So meaning to say, may Catholic Church na wala pang protestant. So sino unang nangaral? Protestante o Catholic Church? Siyempre Catholic Church. 'Di ba? Una 'yon. Ikalawa, sabi mo, pinagpapatay ng Catholic Church ang unang iglesia ni Kristo. Okay. Kung pinagpapatay ng Catholic Church ang unang iglesia ni Kristo, lalabas, may dalawang Christianity na umiiral. 'Di ba? Saan mo mababasa ang kasaysayan na sa panahon na hindi pa compiled ang Bible, meron ng dalawang klaseng Christianity na umiiral?
Ang natatanging Kristyanismo lamang na umiiral noon ay Catholic Church. Ngayon, pinagpipilitan mo na talikod ang iglesia. Okay. Natalikod ang iglesia. Anong taon to natalikod? Sino ang huling tumalikod at saan nagganap ang pagtalikod? Kung ang iglesia ay natalikod, anong iglesia ang nasa Jerusalem at ilang taon na ito? Nasa Jerusalem kung saan pinanganak si Christ. Nasa Jerusalem ang bahay ng mga naging tahanan ng mga apostles. Nasa Jerusalem ang naging bahay ng Holy Family, which is Jesus, Mary, and Joseph. Kung natalikod ang iglesia, sino ang may hawak ng mga pinagtirahan ng mga alagad ni Christ? Sinong simbahan ng may hawak ng tinirahan mismo ni Christ? Ang sabi mo, ang mga Katoliko, pinagpapatay yung mga saints, tas pinagpupulot namin yung katawan. No? Para sabihin sa amin yun. Sige, kung pinagpapatay ng mga Catholic Church ang mga saints at pinagpupulot namin yung mga katawan as relic, gaya ng sabi mo, so, ano palang religion? Yung mga pinagpapatay na yon, kasi lalabas dalawa ang Christianity na umiiral, wala pang Bible. At isa sa malaking katibayan na mali ang paratang mo, RMG Aguila, hanggang sa kasalukuyang panahon, meron kaming saints. Meron kaming santo. At hindi namin pinagpupulot yung mga bangkay na yan. Bibigyan kita ng isang trivia. Si San Pedro, ang labi ng mga apostles, no, which is nasa Vatican, katulad ni San Pablo, yung bangkay niyan nasa Roma, diyan nakalibing. Ang nagpalagay sa libingan ng Vatican, diyan sa bangkay ni Apostle Peter, ay si Constantine. Tandaan natin, si Constantine ay isang paganong emperor, di ba? Dahil siya ay paganong emperor, malamang alam ni Constantine saan nakalibing ang mga bangkay na pinatay ng mga pagano. Kaya si Constantine ang responsible kung bakit yan nailibing si Pedro sa Vatican. Dahil yung Vatican na which is dating pagano na naging Kristiyano, dahil si Constantine ay naging Kristiyano, siya mismo ang nagmungkahi na bigyan ng maayos na libing ang mga minartir na mga sinaunang Kristiyano, which is the Catholic Church. Hindi yan pinagpuputol. Hindi yan pinagkukuha. Inutos yan mismo ni Constantine sa mga obispo at pope na umiiral during his time. No? Sa panahon ni Constantine, may umiiral ng mga pope. Inutusan niya yan na kunin niyo yung mga bangkay na pinagpapatay ng mga paganong yan. Bigyan niya ng maayos na libing. Pagawan niya ng mga monumento, parangalan sila sa pamamagitan ng mga sagradong imahin. Kaya meron kaming sacred images na pinaparangalan. Dahil sa bayan ng Roma, which is yan ay bayan ni Constantine na dating pagano, siya ang may karapatang mag-utos kung ano ang dapat gawing batas sa mismong sariling bayan niya. Kaya yan si Constantine, isa din yan sa nagmungkahi na gumawa kayo ng Biblia. Gumawa kayo, actually hindi pa Biblia tawag, gumawa kayo ng aklat ng pananampalatayang Kristiyano na ituturo ninyo sa kaanib ng mga Katoliko. Yan yun. No? Inutusan. So napaka mali ng paratang mo na kaming mga Katoliko ay pinagpupulot. No. Ito pa. Baka wala ka ring alam, no? Ang cross, yung cross ni Christ, na which is relic namin, mga Katoliko, yung nails, di ba? Yung mga nails, yung pako, hindi yan pinulot. Ha? Hinanap yan ni Reyna Elena. Si Reyna Elena ay nanay ni Constantine. Pinahanap yan. Siya ang nakahanap niyan. At yan ay ibinigay at sinurrender niya sa Iglesia Katolika. At yung ibang mga cross, pinamanahan niya yan
si Constantine. Hindi nyo ba alam nang dahil sa krus ni Kristo na natagpuan ni Constantine nung siya ay nagpunta sa Golgota kung saan pinako si Christ, yung krus na kapirasong kahoy na pinaghati-hati niya at ibinigay sa kanyang anak na si Constantine ang siyang naging dahilan kung bakit siya ay naging Kristiyano. Bakit? Sapagkat nung nakuha niya yung krus na kahoy ni Kristo, naging sunod-sunod ang panalo ni Constantine, Emperor, sa mga gera. Lumaban si Constantine sa mga bayan na napaka-imposibleng talunin. Kaya dahil sa krus na yon, na nilalagay sa bulsa ni Constantine, pag dala-dala niya yung krus ni Kristo, nagtatagumpay siya sa gera. At yan ang nagpasimula ng realization kay Constantine na si Kristo ay tunay na Diyos. At wala pong pangalan ang iglesia noon. Hindi nagbanggit si Kristo na ang iglesyang itatatag ko ay tatawaging iglesia ni Kristo. Paano yung iglesia ng Diyos? Iglesia ng mga panganay, iglesia sa Efeso, iglesia sa Corinto. Ang daming iglesia. Ang tawag dyan ay descriptive name. Description. Paglalarawan. Inilalarawan ang isang iglesia kung saan ito naitatag. Huwag tayong puro fake news. No? Sinasabi mo, pinatay ng Katoliko ang mga Kristiyano noon. Bakit namin papatayin? Wala namang ibang umiiral na Christianity doon kundi Catholic Church. Kung natalikod ang iglesia, bakit Katoliko lang ang kinikilalang Christian religion? Hindi naman kinikilalang Christian religion sa Jerusalem ang INC. Kung natalikod ang iglesia at ang INC ni Felix Manalo ang pumalit, bakit kayo naka-apartment sa Jerusalem? Di ba natalikod ang iglesia? Dapat hindi kayo naka-apartment. Sa loob ng maraming mga bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, ang iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo ay naka-apartment kayo. At hindi lahat ng bansa ay kilala si Felix Manalo. Maraming mga bansa ang hindi nakakakilala kay Felix Manalo. Kung kayo talaga ang tunay na tatag ni Christ, bakit hindi kayo niyayakap at tinatanggap ng Judaism? Ang bunga ng Judaism religion ay ang Catholic Church. Panahon ng Ama, Judaism. Bakit sinusuka kayo ng Judaism? Ang Jerusalem ay bayan ng mga Hudyo, kung saan dyan nagmula si Kristo, si Maria, si Jose at ang 12 alagad. Bakit kayo sinusuka sa sariling bayan ni Christ? Naka-apartment kayo. Hindi kayo pwedeng maglanta doon. Iba ang batas ng mga Hudyo. Wala ring sect registration doon. Now, kung nataon na hindi napasok ng sect registration, eto ang Pilipinas, sa tingin nyo, magkakaroon ng INC dito? Kung hindi napasok ng Americans ang Pilipinas na siyang nagpasimula ng sect registration sa Pilipinas, sa tingin nyo, makakapagtatag kaya si Felix Manalo ng sekta nyo dito? Hindi. The time na hindi pa inaaprubahan ng Americans ang sect registrations, ay hindi po kayo pwedeng magtatag ng mga sekta nyo. Bawal yan. Sa panahon na umiiral ang Christianity dito sa Pilipinas sa ilalim ng mga Espanyol sa pamumuno ni Ferdinand Magellan, wala pong Protestant dito. Dahil ang batas sa Pilipinas, hindi pwede ang Protestant. Hindi pwede ang iglesyang nirehistro sa gobyerno. Ang maaari lamang na mamayagpag sa bawat bansa noon ay yung mga kinikilalang religion. Ano ba yung mga kinikilalang religion? Judaism,
Buddhist, Hinduism, the Catholic Church. Oh, di ba? May Taoism pa. Hindi naman kayo kinikilalang religion eh. Kaya kung hindi napasok ng SEC registration ang Pilipinas, walang INC dito. Dahil ang batas ng gobyerno noon ay nagpapasakop sa simbahan. Anong simbahan nagpapasakop ang gobyerno noon? Sa simbahang Katolika. Bakit? Dahil malaki ang naitutulong ng simbahang Katolika sa bawat bansa na sinasalanta ng kalamidad. Ang Katolikong simbahan ang may pinakamaraming bahay ampunan. Ang Katolikong simbahan ang may pinakamaraming napapakain na nagugutom sa Africa pa lang. Ang Katolikong simbahan ang isa sa may pinakamaraming naipatayong paaralan. Ang Katolikong simbahan ang tanging lehitimo na Christian Bible scholars. Kinikilala yan ng mga Jewish scholars. Ang simbahang Katoliko lamang ang natatanging relihiyon na may sariling aklat na binuo. Kung kayo ay magkiklaim na sasabihin niyong natalikod ang iglesia, anong taon natalikod? Kailan natalikod? Saang lugar natalikod? Sino ang huling natalikod? Anong oras natalikod? Yung pagtalikod ba ng INC na yon na sinasabi ninyo ay may protestante na? Kasi kung natalikod ang iglesia, bakit ang Catholic Church ay nagse-celebrate ng 1,991 years na pagkakatatag? 1,991 years. At kayang i-connect ng Catholic Church ang mga apostles hanggang kay Pope Francis. Kaya namin i-connect yan. Hindi pwedeng natalikod ang iglesia. Dahil hindi naman po natalikod ang Biblia. At bakit nga ba tayo kumakapit sa traditions? Ang traditions ay ginagamit sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Hindi naman po gumamit ng Biblia ang mga alagad eh. Hindi naman po gumamit ng Biblia ang mga sinaunang Kristiyano. Sila ay gumagamit ng traditions. Nagtuturo sila sa mga pagano sa pamamagitan ng mga naging kasaysayan na naging pamumuhay ng mga early Christians, even ni Christ. Ikinikwento nila yan. Ang New Testament, ang Holy Bible which is compiled by the Catholic Church, history yan. At yung history na yan na binabasa natin sa Bible ay mula sa traditions. Hindi ka pwedeng makabuo ng isang kasaysayan kung wala kang traditions. Hindi ka pwedeng makabuo ng isang aklat which is the Bible kung wala kang traditions. Hindi ka pwedeng sabihin na ikaw ang tunay na religion kung wala kang traditions. Ang lahat po ng religion na kilala sa buong mundo ay may kanya-kanyang traditions. Hindi po yan pwedeng mawala. Bakit? Dahil nauna ang aming simbahan kesa sa aklat. Kaya may traditions. Ang traditions ay nag-e-exist sa iba't ibang mga religion dahil nauna ang simbahan kesa sa aklat. Walang traditions ang INC kasi may aklat na wala pang INC. Kaya ang INC ni Manalo, kayo ay binuo lamang ng Biblia at hindi ni Kristo.